Okay, ang ating unang speaker ay naghati kami sa time na binigay sa aking allotment. So, siya ay isang missionary din, isang church planter, isang former manager ng isang company, at nagkasama kami doon. Isa siya sa kasama ko sa ministry na through thick and thin. Naging magkaakibat kami sa ministry hanggang sa ngayon. Isa ngayon yung aking kasama sa edukasyon dahil kami ay nag-develop, nag-design ako ng mga curriculum ng schools. Kaya yung kasama ko, siya si Lone Ranger. Ako yung kanyang tonton. Wala akong kabuluhan pag wala siya, pero wala siyang kwenta pag wala ako. Yan ang kwenta namin. So, siya ay may isang asawa, dalawang anak niya na nila, na babae. Kaya may apo na rin siya na 4. Madadagdagan pa. Okay. So, sa ating kalagitnaan, nais ko tawagin si Kuya Dick Amado Avellaneda. Tingin sa ating hindi ako kasama sa programa. Ngunit lagi kami nag-uusap ng ating kaibigan ito, propeta. Sabi niya kanina, ako daw ay si Tonton. Si Don Ranger. Sa kabila niyan ay lagi kong pinagbubulay-bulayan ang buhay nito. Umanila ang sabi ko, babalik ako sa bata, huwag bumalik doon sa grade 1. Gusto kong bumalik ng fourth year na ako sa kanyang high school kasi maraming blessing. Noong grade 1, hindi ako pinababaon ng aking ina. Saging lang. Na yung minupak ng saging, pinagpapalit ko ng ice cream. So, yun lagi minupak lang na nahiya ako pag nilalabas ko yung pagkain niyo. Sabi ko, paglaki ko, gusto ko maging excellent. Marami akong pangarap sa aking buhay na hindi naging totoo. Lingid sa ating nais, mayroong plano ang Panginoon para sa atin. Amen. Amen. At sabi niya, maghati tayo sa oras. Ilang oras yung binigay niyo, ma'am? 90 minutes. Sa ibang oras. Hati tayo sa 90 minutes. Ilang oras? Ay, isang oras. Ang sabi niya sa akin, maghati tayo, segundo. Mas ibibigay ko sa iyo kasi ikaw yung main speaker. Ako ay sakit mo sabihin ba? Hindi ako nagsasalita. Salita ng Panginoon. Yun ang binungat ko sa aking isipan hanggang sa uliulihan ng aking buhay pag nilingkuran ko ang aking Panginoon Diyos. Kaya ang buhay nito, nung ako'y natuto na ligaw, balik doon sa mga bata, mga teenager, ang pagkalang ko'y third generation ng church. Third generation. Ang first generation sila Marinel, mga magulang nila narito, mga Kalaw family, Tawit family, yan, mga first generation doon sa church. Ikaw, ilang generation ka na? Second generation. So, bago, nagsimula pa na ang Fort Bonifacio, nakilala ko na ang mga tao talaga. At sana 2 years na ay nagluluksa na yung misis ko dahil patay na sana na dumating yung severe attack sa akin ng heart attack ng last May. 2 years na sana ngayon. 1 year? 1 year. Talagang nakomatos ako at miracle na lang in short na buhay ako. Nung nakomatos ako, operahan ako at nalaman ko na akala ko ba yung salita na yung tao pag namatay, yung kwento na hihiwala yung kaluluwa, totoo, nakita ko ang sarili ko. Dahil yung aking paa na kalahati ay hinila ni Satanas. Galit na galit ako dahil yung damit na pulang yung paborito ko, sinuot ni Satanas. Kaya galit ako pag nakakita ng pulang. Sorry, hindi na. At least, hindi ito po eh. Nung sumisigaw ni Satanas at umahalakad siya ng sumisigaw, doon ako sa Doctor Hospital ng Las Piñas. Ang inaasahan ko darating ng kaibigan ko na siya yung hindi tumating. Malaking paniwala niya mabubuhay pa ako. 24 hours ako sa ICU. Namatay na talaga. Marami akong may dextrose, may oxygen. Sabi ng doktor, itaas mo yung paa mo. Nakita ko yung isang paa, umaangat yung isang hindi.
Yung kamay umangat, yung isa hindi. Sabi ko talagang wala na. Umiyak ako ng Saturday night, hating gabi, tinanggal ko lahat ang aparatos na katawan ko. At may side effect ko na ng kaunti. Binaliwala ko yun dahil sabi ko huwag hipuin, huwag gagalawin ang puso ko, huwag ooperahin sapagkat naniniwala ko sa himala ng Diyos. Gusto ko ngayon subukan ang himala ng Panginoon sa aking buhay. Naniniwala ba kayo may Diyos? Yes. Kasi pumikilos sa lahat ng ating gagawin. Ano man hindi niyo, depende po yan sa sinasabing sino malapit sa kusina ay napag-uulingan. Kaya pag malapit kayo, madali kayo mabigyan ng katugunan ng inyong kahilingan. Mga bata, yan ang totoo. Nung ako'y teenager, lagi ko sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng maganda, bigyan mo ako ng mabait. Kaya lahat yung sinasabi ko sa panliligaw ay yung salita ni Solomon, sa Proverbs, sa Kawikaan. Yung salita ni Haring David, ikaw yung mansanas ng aking mata. Puro pa yun. Mansanas, ang pangit, ano? Mansanas. Ang laki ng mansanas. Kaya, sabi, maganda pag-English. You are the apple of my eye. Nung nagkasawa na kami, magkasama na kami, alam niyo po ba ang mensahe na binibigay ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, basahin mo na ang Lamentation. Lamentation na ang pinapadala ko. Puro hinagpis. Kaya yung bata ngayon, hindi niyo pa alam kung anong mangyayari sa inyong future. Nakala niyo masarap magkaroon ng boyfriend, pogi, handsome. Pero tiyakin niyo yung kung siya ba ay resourceful, siya ba ay mapakinabangan, siya ba umawag sa pogi lang siya. Mamaya hindi puro liabilities. So, paano po tayo na naging Christian, na maging liabilities, kinakailangan maging excellent tayo. Amen? Lahat ng Christian, be sure na tayo po ay excellent. Not necessarily maging pastor tayo. Alam natin, lalo na sa mga magulang, kinakalan yung area ng mga... Pag-usapan natin ang edad, ako po 19 years old na. Naintindihan nyo na yun. Naintindihan nyo na yun. So, masama kung minsan sinasabit yung yung edad. It's a time, the stage of, doon sa mga edad katulad ko, stage of fulfillment and stage of departure, or the stage of legacy. Hindi alam naman ako teenager, kaya halo-halo. Mahirap natin iabutin yung ating message ngayon. At ang inyong topic ay tungkol sa excellency, or excellency. Excellent in the ministry. Ministry means meeting